Ang kasong ito ay naganap sa Estados Unidos at tumagal ng ilang taon. Noong isang malamig na araw ng November taong 1957, may natuklasan ng mga pulis sa maliit na bayan ng Plainfield, Wisconsin. Isang natuklasang napakalubha na kalaunan ay magiging inspirasyon ng maraming horror movies sa mga susunod na henerasyon. Ito ang tunay na kwento ni Ed Gein. Si Edward Theodore Gein ay ipinanganak noong August 27, 1906. Pangalawa siya sa dalawang magkakapatid na lalaki ni George at Agustina Gein. Noong 1914 sa edad na 8 taon, lumipat ang pamilya Gein sa isang 155-acre farm sa labas ng Plainfield, isang liblib at tahimik na lugar sa gitna ng Wisconsin. Ang ama ni Ed na si George ay isang lasinggero at marahas na hirap magtagal sa trabaho. Madalas niyang pabayaan si Augusta sa pagpapalaki ng mga bata. At kapag siya naman ay nakikialam, kadalasan ay gamit ang kanyang mga kamao. Si George ay madalas bugbugin si Ed at ang kanyang nakatatandang kapatid na si Henry. Minsan pa nga ay sinasaktan si Ed ng malakas sa ulo, kaya tumatagal ang ugong sa kanyang tenga. Sa kabilang banda, ang ina nilang si Augusta ang tunay na may kontrol sa kanilang bahay. Isa siyang lubhang relihiyosa at labis na istrikta. Madalas niyang pangaralan ang kanyang mga anak na ang mundo ay puno ng kasamaan at imoralidad. Sa paningin ni Augusta, lahat ng babae maliban sa kanya ay marurumi at makasalanan. Para sa kanya, likas daw na malandi at kasangkapan ng demonyo ang mga babae. Tinuruan niya ang kanyang mga anak na ang tukso at kasalanan ay nasa lahat ng dako at ipinagbawal niya sa kanila ang pagkakaroon ng kasintahan o kahit mga kaibigan sa bayan. Madalas din niyang sabihin na paparusahan ng Diyos ang mundo dahil sa mga kasalanan nito. Ayon sa kanya, ang mga modernong pananamit ng kababaihan tulad ng maikling palda at kolorete sa mukha ay mga palatandaan ng nalalapit na wakas. Sa kabila ng lahat ng ito, labis na sinamba at minahal ni Ed ang kanyang ina. Mahal niya ito at kasabay nun, labis din niya itong kinatatakutan. Bata pa lang si Ed ay kilala na siyang mahiyain, kakaiba at lubos na nakatuon sa kanyang ina. Bihira siyang lumabas ng bukid maliban kapag pumapasok sa paaralan. Ayon sa kanyang mga kaklase, isa raw siyang kakaibang bata na minsan ay tumatawa mag-isa na para bang may mga boses siyang naririnig. Sa bahay naman, palaging abala si Ed at ang kanyang kapatid sa mga gawaing bukid at sa mahigpit na disiplina ni Augusta. Hinihikayat nitong huwag silang makihalubilo sa iba. At kapag sinubukan ni Ed na makipagkaibigan, pinarurusahan siya ng ina. Hindi man sa pisikal, ngunit sisigawan siya nito at sasabihing mapupunta siya sa impyerno. Bagay na labis niyang pinaniniwalaan at kinatatakutan. Dahil dito, lumaki si Ed na walang kaibigan at lubos na nakadepende sa kanyang ina. Para sa kanya, si Augusta ang sentro ng kanyang mundo. Ayon sa mga psychologist, makalipas ang ilang taon, ang sobrang higpit at puritanical na pagpapalaki ni Augusta ang posibleng dahilan ng hindi normal na pagkahumaling ni Ed sa kanyang ina. May isang kwento mula sa pagkabata ni Ed na madalas banggitin sa ilang ulat. Sinasabing pumusilit si Ed sa bahay katayan ng baboy sa kanilang bukid at palihim niyang pinanood habang kinakatay ng kanyang ina ang isang baboy. At ayon sa kwento, nang makita niya ito, doon daw naranasan ni Ed ang kanyang unang orgasm. Pagsapit ng dekada 1930, bilang isang adulto si Ed ay nagtatrabaho bilang farmhand at handyman. Kasama ng kanyang kapatid na si Henry, kumukuha sila ng mga pansamantalang trabaho sa bayan upang may maipantusto sa araw-araw, lalo na nang tuluyang mapahamak ang kanilang ama dahil sa alak. Noong April 1940, sumakabilang buhay si George Gein sa heart failure sa edad na 66. Si Ed ay 34 years old noon. Pagpano ng ama, lalo pang humigpit ang kapit ni Augusta sa kanyang mga anak. Ngunit si Henry ay nagsimulang mag-alala sa labis na pagkapit ni Ed sa kanilang ina. Ayon sa kanya, hindi na normal ang paraan ng pagsunod at pagsamba ni Ed kay Augusta. Noong May 16, 1944, sina Ed at Henry ay nagsusunog ng mga tuyong halaman sa kanilang bukid. Ngunit lumaki ang apoy at hindi nila ito nakontrol. Ayon kay Ed,
Nagkahiwalay sila sa makapal na usok. Pagsapit ng gabi at hindi pa rin nakakabalik si Henry, ipinagbigay alam ni Ed sa mga otoridad na nawawala ang kanyang kapatid. Ngunit kakaiba dahil si Ed mismo ang nagdala sa mga pulis sa mismong lugar kung saan natagpuan ng bangkay ni Henry. Nakahiga ito ng patihaya sa sinunog na bahagi ng lupa. Bagamat may mga paso sa katawan ni Henry, hindi ito sapat upang maging sanhi ng kamatayan. Itinala ng coroner na ang sanhi ng pagkamatay ay asphyxiation o pagka-suffocate dahil sa usok. Posibleng sinabayan ng heart failure, kaya't idinulog ito bilang aksidente. Subalit may ilang taong naroon sa lugar ang nagsabi na may kakaibang marka si Henry sa ulo. Isang detalye na nag-udyok sa mga tao na maghinala na baka si Ed mismo ang tumapos sa kanyang sariling kapatid. Ang pagkamatay ni Henry ay opisyal na diniklara bilang isang malagim na aksidente, ngunit nanatili itong balot sa pagdududa. Ang kakaibang pagkamatay ni Henry ay labis na nakaapekto kay Augusta. Makalipas lamang ang ilang sandali, inatake siya ng stroke na halos nagpamanhid sa kanyang katawan at naging dahilan upang umasya siya ng lupos sa pag-aalaga ni Ed. Sa loob ng humigit kumulang 1 taon, si Ed ang naging tagapag-alaga ng kanyang ina. Bahagyang bumuti ang kalagayan ni Augusta, sapat para makalabas siya ng bahay minsan. Ikinuwento ni Ed na noong 1945, dinala niya ang kanyang ina upang bumili ng dayami sa kapitbahay. Ngunit sa araw na yon, nasaksihan ni Augusta ang isang eksenang tumatak sa kanya. Ang kapitbahay ay walang awang binugbog ang isang aso hanggang sa malagutan nito ng buhay. Habang ang isang babae mula sa bahay ng kapitbahay ay lumabas at sumigaw upang siya'y patigilin. Nanginig sa galit si Augusta, ngunit hindi dahil sa kalupitan sa hayop, kundi dahil sa presensya ng babae. Tinawag niya itong isang prosti sapagkat namumuhay raw ito sa kasalanan, nakikipisan sa isang lalaking hindi niya naman asawa. Makalipas ang ilang araw, inatake muli si Augusta ng panibagong stroke at mabilis na bumagsak ang kanyang kalusugan. Noong December 29, 1945, pumanaw si Augusta Guin sa edad na 67. Labis na nawasak ang mundo ni Ed. Sa edad na 39, hindi pa siya kailanman nakaranas ng tunay na kalayaan. Ngayon, sa malaking farmhouse na yon, mag-isa na siyang naninirahan. Bilang isang kakaibang anyo ng paggalang at debosyon, ipinako ni Ed ang mga pinto sa silid ni Augusta at ng mga lugar na ginagamit nito, at lumipat siya sa isang maliit na kwarto malapit sa kusina. Hinayaan niyang mabulok ang natitirang bahagi ng bahay. Ngunit ang silid ng kanyang ina ay nananatiling malinis at sagrado, parang hindi ito ginalaw. Pagkaraan ng pagkamatay ng kanyang ina, lalo pang lumala ang kakaibang ugali ni Ed. Ayon sa kanya, may kakaibang pwersang bumabalot sa loob niya. Ginugol niya ang kanyang oras sa pagbabasa ng mga aklat tungkol sa kamatayan, anatomy at mga kalupitan ng mga Nazi. Naging obsesyon niya ang mga kwento sa kanibalismo at ang mga eksperimento sa tao. Isa sa mga taong umakit sa kanyang imahinasyon ay si Elsie Cook na sinasabing nangongolekta ng balat ng mga bilanggo sa kampo upang gawing lampshade. Kalaunan napatunayan na hindi ito totoo, ngunit labis nang naimpluwensyahan si Ed. Sa panahon na yon, nakikita pa rin ng mga kapitbahay si Ed bilang kakaiba ngunit hindi naman mapanganib. Patuloy siyang nagtatrabaho bilang handyman at kung minsan pa nga ay nag-aalaga ng mga batang kapitbahay. Ngunit malayo sa pagiging inosente si Edkin. Isang teenager na lalaki sa lugar na nakakakilala kay Ed ang nagsalaysay kalaunan na ipinakita raw ni Ed sa kanya ang ilang shrunken heads na nakatago sa farmhouse. Ayon kay Ed, mga souvenir daw yon mula sa pinsan niya sa Pilipinas na nakipaglaban noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ngunit ang totoo, si Ed ay palihim ng gumagawa ng mga kakilakilabot na bagay. Pagkamatay ng kanyang ina, nagsimula siyang magnakaw ng bangkay sa sementeryo. Tuwing gabi, palihim siyang pumapasok sa mga lipingan upang hukayin ang mga babaeng kamukha ng kanyang ina. At ang mga shrunken heads na yon ay mula sa mga bangkay na kanyang ninakaw. May subscription din si Ed sa lokal na pahayagan at sinusubaybayan niya ang obituary section upang malaman kung sino ang mga kababaihang katamtaman ng edad na namatay. Kapag may bagong liping na pasok sa kanyang pamantayan, hihintayin niya ang gabi at huhukayin ng katawan.
Ayon kay Ed, tuwing ginagawa niya ito, para bang wala siya sa sarili. Tila may puwersang kumukontrol sa kanya. May mga pagkakataong nasisiraan siya ng lakas ng loob sa gitna ng paghuhukay at tumitikil. Ngunit sa hindi bababa sa 9 na beses, natapos niya ang ginagawa at ninakaw ang mga pangkay. Sa isipan ni Ed, hindi raw niya nilalapastangan ng mga patay. Ang layunin daw niya ay buhayin muli o maging ang kanyang ina. Inamin niya kalaunan na nais niyang magpa-sex change operation at sinubukan pa niyang gumawa ng woman's suit mula sa balat ng tao upang isuot ito at maging ang kanyang ina. Literal na gamit ang balat ng mga pangkay. Gumawa siya ng mga bagay tulad ng damit, kasangkapan at dekorasyon mula sa katawan ng mga tao. Itinanggi naman ni Ed na nakipagtalik siya sa mga pangkay, simple dahil masyado raw mabaho ang amoy. Ngunit aminado siyang pinagputol-putol, ginamit at pinag-eksperimentuhan niya ang mga ito sa halos lahat ng paraan. Sa loob ng halos isang dekada, 1947 hanggang 1957, ang bahay ni Ed ay tunay na naging House of Horrors. May mga buto ng tao na nakakalat sa loob at labas ng bahay. May basurahan na gawa sa balat ng tao, mga upuang may balat bilang sapin, mga bungo na ginawang tasa at mangkok, mga damit mula sa parte ng katawan, isang sinturon na gawa sa utong ng mga babae, at isang lampshade na gawa sa balat ng mukha ng tao. Ilan lamang ito sa mga bagay na natuklasan kalaunan. Ngunit hindi doon nagtapos ang kababuyan ni Ed, sapagkat mula sa pagnanakaw ng bangkay, lumipat siya sa mismong pagtapos ng tao. Ang unang biktima ni Ed ay si Mary Hogan, isang 51 years old na may-ari ng isang tavern sa Plainfield. Si Mary ay diborsyada, malaya at malakas ang loob. Lumipat siya sa Wisconsin mula Illinois noong bandang 1949. Nagpatakbo siya ng munting tavern sa labas ng bayan. Ngunit hindi ito bukas para sa kahit sino. Si Mary ay maingat na babae at tanging mga suki at kilala lamang niya ang pinagsisilbihan niya. Palagi rin siyang may shotgun sa likod ng bar para sa sariling proteksyon. Ngunit noong December 8, 1954, misteryosong naglaho si Mary Hogan mula sa kanyang tavern. Nang hapon na yon, isang kapitbahay ang pumasok sa tavern at natagpo ang may mga bakas ng dugo sa sahig at walang laman ng cash register at wala rin si Mary. Sa loob ng ilang taon, nanatiling palaisipan ang pagkawala ni Mary Hogan. May natagpo ang basyo ng bala sa sahig na nagdulot ng hinala na maaaring binaril siya, ngunit walang katawan ng nakita. Isa sa mga unang pinaghinalaan noon ay si Edkin dahil sa kanyang kakaibang biro. Matapos mawala si Mary, sinabi raw ni Ed na hindi naman ito nawawala. Nasa bukid lang umano ito ngayon. Walang sumeryoso sa kanyang sinabi. Akala ng mga tao ay biro lamang, isang hindi magandang patawa. Ngunit ang totoo ang sinabi ni Ed at hindi doon nagtapos ang lahat. Muling umatake si Edkin. Ang ikalawang biktima ni Ed ay si Bernice Warden, isang 50 years old na byuda at may-ari ng hardware store sa Plainfield. Isa siyang nirerespeto at minamahal na miyembro ng komunidad at ina ng 2 anak, kabilang si Deputy Sheriff Frank Warden. Kilala ni Bernie si Ed. Isa siya sa mga regular na customer ng kanyang tindahan. Noong November 16, 1957, bandang 5:00 ng hapon, dumaan si Deputy Frank Warden upang tingnan ang kanyang ina at ang tindahan. Ngunit isang nakagigimbal na tanawin ang bumungad sa kanya. Ang cash register ay nakabukas at nakatumba. May mga bakas ng dugo sa sahig at higit sa lahat, wala ang kanyang ina. Agad na nakaramdam ng masamang kutob si Frank at isang pangalan ang agad na pumasok sa kanyang isip, si Edkin. Naalala ni Frank na dumaan si Ed sa tindahan noong nagdaang gabi at sinabing babalik siya kinabukasan para bumili ng antifreeze para sa kanyang truck. At sa loob ng tindahan, natagpuan nga ni Frank ang resipo para sa 1 galon ng antifreeze. Nakasulat sa sulat kamay ng kanyang ina at nakapangalan kay Edkin. Dahil sa matinding kaba at hinala, agad niyang ipinagbigay alam sa mga kapwa-pulis na maaaring si Edkin ang may kinalaman sa pagkawala ng kanyang ina. Kinagabihan din, natunto ng mga pulis si Ed sa isang grocery store at inaresto siya ng walang pagtutol. Habang dinala siya sa kustudiya, ang ibang mga pulis ay tumungo sa farmhouse ni Ed upang hanapin si Bernice. Ngunit ang kanilang madidiskubre ay hindi na malilimutan habang buhay.
Sa loob ng kamalig, natagpuan nila ang bangkay ni Bernice Worden. Nakabitin patiwarik mula sa isang beam sa kisame. Wala na ang ulo nito at ayon sa ulat tinadtad at nilinis na parang usa. Binuksan ng tiyan, tinanggal ang laman loob at binaril gamit ang .22 caliber rifle. Ang kanyang katawan ay lubos na pinagsamantalahan at pinagputol-putol. Ngunit ang karumaldumal na eksenang yun ay simula pa lamang. Sa paghalughog sa bahay ni Ed, natagpuan ng mga otoridad ang mga bangkay at kagamitang gawa sa mga labi ng tao. Ang ulo ni Bernice ay nasa loob ng borlapsak. Ang kanyang sombrero ay nasa plastic na bag malapit sa kalan. Natagpuan din ang bungo at balat ng mukha ni Mary Hogan na tuluyang nagpatunay sa kanyang malagim na sinapit. Sa kabuuan, natagpuan sa bahay ni Ed ang mga labi ng hindi bababa sa dalawang pinasilang na babae, pati mga parte ng katawan ng mga bangkay na ninakaw niya sa sementeryo. Naroon ang mga upuang binalutan ng balat ng tao, isang corset na gawa sa dibdib at siya ng babae, mga maskarang gawa sa balat ng mukha, siyam na ari ng babae na nakalagay sa kahon, mga guwantes na gawa sa balat ng tao, at marami pang ibang nakakakilabot na bagay. Halos hindi makapaniwala ang mga pulis sa kanilang nakita. Hindi nagtagal, kumalat sa buong Amerika ang balita tungkol sa Plainfield House of Horrors. Dumagsa ang mga reporter sa maliit na bayan at tinawag itong isa sa mga pinakakarumaltuman na krimen sa kasaysayan ng Amerika. Habang nasa kustudiya, agad na umamin si Ed Gein, ngunit kalma at walang emosyon ang kanyang pagkukwento na para bang isang karaniwang pangyayari lamang. Inamin niyang pinatay niya si Bernice Worden, ngunit malabo at paikot-ikot ang kanyang paliwanag. Sa isang panayam ng psychiatrist, sinabi ni Ed na hindi niya intensyon na tapusin si Bernice. Ayon sa kanya, tinitingnan lang daw niya ang baril sa tindahan nang aksidenteng pumutok ito at tinamaan si Bernice bago pa niya namalayan. Matapos nito, dinala raw niya ang bangkay sa kanyang truck at ibinaba sa bahay upang isagawa ang kanyang karaniwang ritual ng pagputol-putol at pagkatay. Ipinahayag din ni Ed kalaunan ang pagpatay niya kay Mary Hogan noong 1954 matapos na itong unang itanggi at sabihing wala siyang maalala tungkol dito. Matapos mapatunayan ang dalawang pagpatay na yun, nais malaman ng mga pulis kung may kinalaman pa siya sa iba pang pagkawala o hindi pa nare-resolbang mga kaso. Si Ed ay naging suspect sa ilang cold cases, halimbawa sa pagkawala ni Georgia Wickler noong 1947 at ni Evelyn Hartley, 15 taong gulang noong 1953. Pinaghinalaan din siyang may kinalaman sa ilang iba pang kaso. Ngunit dahil sa resulta ng lie detector tests at kawalan ng ebidensya, kalaunan ay nalinis ang pangalan niya sa mga ito. Napagtanto ng mga investigador na karamihan sa karahasan ni Ed ay nakatuon sa mga babaeng nasa hustong edad, mga babaeng nagpapaalala sa kanya ng kanyang ina. Ikinuwento ni Ed kung paano siya nagbabasa ng mga obituary sa dyaryo at pinipili ang mga babaeng bagong libing upang hukayin. Sinabi niya sa mga pulis na minsan ay nagigising siya mula sa tila kakaibang transo, napapalibutan ng mga parte ng katawan at naiisip niya anong ginagawa niya na mali ito. Ngunit kahit ganoon, ipinagpapatuloy pa rin niya. Ipinahayag din ni Ed ang kanyang motibo. Gusto niyang gumawa ng pamalit sa kanyang ina. Ninakawan niya ang mga libingan at pinatay ang ilang babae dahil gusto niyang muling buuin o palitan ng kanyang ina. Ipinaliwanag ng mga psychologist na ito ay isang delusional attempt o maling paniwala, isang desperadong paraan upang buhayin muli ang kanyang ina. Ayon kay Ed mismo, gusto niyang gumawa ng babaeng kasuotan, isang buong damit na gawa sa balat ng tao, upang literal na maisuot ito at maging isang babae. Kalauna na-diagnose si Ed na may schizophrenia at matinding psychosis. Naniniwala ang mga doktor na matagal na siyang nasa ganitong kalagayan, lalo pang lumala dahil sa labis na kalungkutan matapos mamatay ang kanyang ina. Isa sa mga forensic psychologist ang nagsabing nakararanas si Ed ng auditory hallucinations, mga tinig na naririnig niya sa kanyang isip. Maraming nakakakilala sa kanya ang nagsabing madalas siyang tumatawa mag-isa na para bang may kinakausap na hindi nakikita. Ikinuwento mismo ni Ed sa mga doktor na matapos mamatay ang kanyang ina, naririnig niya raw ang mga tinig na nagsasabing maghanap siya ng isa pang ina o gumawa ng paraan para mapunan ng kawalan.
Habang iniimbestigahan ng kaso, isang opisyal na nagngangalang Archly ang nadala ng matinding galit at pagkasuklam. Dahil sa bigat ng nakita niya sa investigasyon, minsang nawalan siya ng kontrol at iniuntog ang ulo ni Ed sa pader sa gitna ng interogasyon. Ngunit ang karahasang yun labang kay Ed ay naging komplikasyon sa kaso dahil idiniklara ng korte na hindi maaaring tanggapin ang unang kumpisal ni Ed bilang ebidensya dahil ito ay nakuha sa ilalim ng pamimilit. Gayunpaman, inulit pa rin ni Ed ang halos lahat ng kanyang mga pahayag sa ibang investigador kaya hindi na nagkaroon ng malaking pagdududa sa kanyang pagkakasala. Ang tunay na tanong na lamang ay kung baliw o matino si Ed Gein at kung maaari ba siyang litisin sa hukuman. Pagkaraan ng kanyang pagkakaaresto, nagsalita sa media ang kanyang kapitbahay na si Adeline Watkins, 50 years old. Sinabi nitong 20 taon silang nagkaroon ng romantikong relasyon at minsan pa raw ay nag-propose si Ed sa kanya. Ikinuwento ni Adeline na madalas silang manood ng sine, uminom ng milkshake at nagkakasundo sa pagbabasa ng mga libro. Madalas daw silang mag-usap tungkol sa mga true crime stories, ngunit ni minsan ay hindi nito binanggit ang sarili nitong mga krimen. Ayon kay Adeline, pinag-uusapan nila ang bawat pagpatay na naririnig nila. Palagi umanong sinasabi ni Ed kung ano ang mali sa ginawa ng mamamatay tao at kung saan sila nagkamali. Ang nakakagulat pa, tinawag pa niya si Ed na mabait, mahinahon at maunawain. Sinabi pa ng kanyang ina na si Ed ay magalang at laging inihahatid si Adeline pa uwi bago mag-alas 10 ng gabi. Ngunit kalaunan, binawi ni Adeline ang ilan sa kanyang mga sinabi at idiniklarang hindi totoo na sila ay may 20 taong relasyon, magkaibigan lamang daw sila. Napatunayan din ng mga investigador na wala siyang kinalaman sa mga krimen ni Ed, bagaman pinanindigan niyang mabuting tao raw ito sa kanya. Makalipas ang ilang linggo, sinampahan si Ed ng kasong first-degree murder at iba pang mabibigat na paratang. Ang kanyang plea, not guilty by reason of insanity. Sa loob lamang ng ilang araw, idiniklara ng mga doktor na hindi siya mentally fit upang humarap sa paglilitis. Muling nakumpirma na si Ed ay schizophrenic at legal na baliw. Walang katotohanan din ng mga chismis na kinain o pinagsamantalahan niya ang mga parte ng katawan ng kanyang mga biktima. Itinanggi ito ng mga eksperto. Kalaunan, si Ed ay dinala sa isang maximum security mental institution kung saan siya ay nanatili sa loob ng mahigit 1 dekada, sumasailalim sa gamutan at obserbasyon. Sa loob ng maraming taon, si Ed Gein ay namuhay ng tahimik sa ospital. Ayon sa mga ulat, siya ay mahinahon, magalang at tumutulong sa mga gawain sa loob ng pasilidad. Isang modelong pasyente sa kabila ng mga kasindak-sindak na krimeng kanyang ginawa. Noong 1968, matapos ang 11 taon, napagpasyahan ng mga doktor na sapat na ang naging katatagan ng kalagayan ni Ed upang siya ay ideklarang fit to stand trial o maaaring humarap sa paglilitis. Nagsimula ang paglilitis noong November 1968. Dahil sa kasikatang nakamit ni Ed, bilang isang kilalang mamamatay tao, humiling ang kanyang mga abogado ng paglilitis na walang hurado o trial without jury upang maiwasan ang anumang pagkiling o bias mula sa publiko. Tumagal ng 1 linggo ang paglilitis. Nagbigay ng testimonya ang mga psychiatrist mula sa magkabilang panig. Isang doktor ang naglahad na sinabi raw ni Ed na aksidente lamang ang pagkabaril kay Bernice Warden na naputok daw ang baril habang tinitingnan niya ito sa loob ng tindahan. Ayon sa doktor, hindi rin sigurado si Ed kung sadyang tinutukan ba niya si Bernice o hindi. Ngunit ayon naman sa doktor ng prosekusyon, malinaw na alam ni Ed ang kanyang ginagawa batay sa paraang pinaghiwa-hiwalay at itinago niya ang katawan ng biktima. Patunay na nauunawaan pa rin niya ang pagkakaiba ng tama at mali. Noong November 1968, binasa ng hukumang hatol. Guilty si Ed Gein sa kasong first-degree murder. Ngunit sa hiwalay na yugto ng paglilitis upang tukuyin ang kanyang katinuan, napagpasyahan ng hukom na si Ed Gein ay not guilty by reason of insanity. Ibig sabihin, hindi siya ipapakulong sa bilangguan, kundi ikukulong siya habang buhay sa isang mental hospital na may mahigpit na seguridad. Marami ang hindi sumang-ayon sa desisyong ito. Para sa ilan, masyadong magaan ang parusa. Marami ang naniniwala na nararapat siyang mamatay dahil sa buhay na winasak
at takot na iniwan niya sa buong komunidad. May mga naniniwalang umabot sa 9 ang pinasalang ni Ed, bagaman 2 lamang ang napatunayan ng tuluyan. Ginugol ni Ed ang nalalabing taon ng kanyang buhay sa loob ng mental health institution kung saan siya ay naging tahimik at masunuring pasyente. Ayon sa mga ulat, siya ay makalang, mabait at bihirang magdulot ng problema. Lumahok pa siya sa ilang occupational therapy. Mahilig siyang magpinta at magpakinang ng mga bato. Noong March 1958, ang bahay ni Ed sa farm ay ipinasubasta. Ngunit di nagtagal, ito ay misteryosong nasunog at tuluyang natupok. Hindi kailanman nalaman ang tunay na sanhi ng sunog, bagaman pinaniniwala ang sinadya itong sunugin. Nang ipaalam kay Ed na nasunog at nawasak ang kanilang bahay, bahagya lamang siyang ngumiti at nagsabing mabuti na rin yun. Noong July 26, 1984, si Ed Gein ay pumanaw sa edad na 77 dahil sa respiratory failure dulot ng lung cancer. Pagkamatay niya, ibinalik ang kanyang mga labi sa Plainfield at inilibing siya sa sementeryo ng kanilang pamilya sa tabi ng kanyang ina at kapatid na si Henry. Sa paglipas ng mga taon, maraming morbid souvenir hunters ang nagpa-chip ng mga piraso mula sa kanyang lapida hanggang sa tuluyan na ito mawala noong taong 2000. Sa kasalukuyan, nakalibing si Ed Gein sa isang walang palatandaang libingan sa Plainfield, ang parehong bayan kung saan niya ginawa ang ilan sa pinakakarumaldumal na krimen sa kasaysayan ng Amerika. Ito lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagsubaybay. At para po sa early access sa ating mga upcoming videos, join po kayo sa ating Crimes in Tagalog Stories Fam. Nasa description po sa ibaba ang link. Ito lamang po para sa araw na ito. Magkita po tayo sa susunod na kwento. At sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!